Magandang umaga mga bata. Halina't makinig kayo sa aking kwento. Tara! Isang araw, may magnanay. Lagi silang hindi magkasundo sapagkat napakakulit ng kanyang anak at lagi na lang hindi sumusunod sa kanya. Anak, magwalis ka na sa harap ng ating bahay para hindi naman isipin ng ating kapitbahay na hindi tayo naglilinis. At saka, bibisita sa atin ang iyong mga pinsan mamaya. Ma, mamaya na. Tatapusin ko lang muna tong nilalaro ko. Hay, mamaya pag umulan may hirapan kang kunin ang mga dahon. Babara pa ang iba sa kanal natin at magbabaha. Teka lang muna ma, saglit na lang to. Nakalipas ang ilang oras pero hindi pa rin nakinig ang anak sa kanyang nanay at tuloy na naglaro. Habang ang kanyang nanay naman ay walang hinto na naghanda para sa mga bisita ng pagkain at nagpanatiling abala sa paglilinis. Maya-maya ay bigla na lang umulan at doon lang tumingin ang bata sa labas ng bintana. Hala! Umuulan na! At dali-daling nagsuot ng kapote at naghandang lumabas para magwalis ang bata. O ayan, umulan tuloy. Napakakulit mong bata ka, sabi ko pa kanina na magwalis ka na eh. Hay nako, mamaya ka na nga magwalis at baka magkasakit ka pa, bili ng nanay. Pero pilit pa rin ng bata na lumabas at magwalis. Ma, mabilis lang ako. At hindi ako magkakasakit dahil nakasuot ako ng kapote. Sagot naman ng bata. Nako, napakakulit mo talaga. Alam mo, bahala ka dyan. Kung magkakasakit ka, ay sana maging aral yan sa'yo. Nagalit na pinayagan ng nanay ang kanyang anak. Dali-daling lumabas ang bata at nagwalis. Pero siya'y nahirapan dahil tulad ng sinabi ng kanyang ina, ay nakadikit na sa lupa ang mga dahon dahil sa ulan. Ano ba to? Makisama naman kayo mga dahon kayo, sigaw ng bata. Dahil dito ay nagalit ang bata dahil naubos na ang kanyang pasensya at binilisan na lang ang pagwalis. Ang nanay niya naman ay nakasilip sa bintana habang umiinom ng mainit na kape at napabuntong hininga na lamang. Sa kabilang banda ay sa halong kawalan ng pasensya at galit, nagmamadaling sinabayan pa ng bata ng pagtakbo ang buhos ng ulan dahil naisip niya mas makakabilis ang pagwawalis na kanyang ginagawa. At bigla na lang siyang nadulas. Napatayo ang kanyang nanay habang nanatiling nakahiga sa basang lapag ang bata. Nakatitig sa langit at hindi makagalaw sa gulat. Nagmadali ang kanyang nanay na lumabas ng bahay, bitbit ang payong at binuhat ang kanyang anak sa loob at siya'y ginamot niya. O, tignan mo. Nadulas ka pa. Di ba sabi ko sa'yo dati ay huwag kang magmadali sa mga sitwasyong alanganin dahil babagal ka pa? Sana matuto ka sa desisyong ginawa mo ngayon at tandaan mo ito. At sa sitwasyong alam mong dapat may gawin agad ay gawin mo na. Huwag mong patagalin pa. Opo, hindi na po ako uulit, iyak ng bata. Nakalipas ang ilang minuto at nagtila na ang ulan. Nanatili sa loob ang batang nakahiga sa sofa habang nagtutupi ng damit ang kanyang nanay. Mamaya pa at dumating na ang kanyang mga pinsan at sila'y nagyayang maglaro. Uy, tara, maglaro tayo na habol-habulan! Aya ng pinsan. Pasensya na, hindi ako makatayo dahil ang sakit ng likod ko. Kanina nagdulas kasi ako sa ulan eh. Tingin ko may lagnat ako. At saka, baha sa labas kaya mahirapan tayo magtakbuhan doon. Sagot niya. Sayang! Oh, magpagaling ka at sa susunod na bisita namin ay maghahabulan tayo sa harap ng bahay Naglaro ang kanyang mga pinsan habang siya'y nakahiga lamang sa kama niya na may lagnat at masakit ang likod. Hay, dapat nakinig na lang ako kanina sa nanay ko, sabi niya sa sarili.